Pebrero 16, taong 2013. Napatotohanan ang paniniwala ng marami na sa Maynila, karahasan ang nananaig, hindi katarungan. Ang laban hindi patas kung hindi pabor sa iilan. Ang Maynila nasadlak na sa kontrol ng mga marahas. Isang mapayapang ugnayang pagtitipon ng mga magkapitbahay at magkabarangay na may larong bingo. Ang nilusob ng isang katerbang pulis dahil labag umano ito sa batas. Walang patawad. Tinaboy ang mga taong naroon. Maraming nasaktan, kabilang ang ilang bata at matatanda. Hindi na iginalang ang mga opisyales na nakiisa sa kasiyahan doon at kinaladkad pa ang mga ito sa pitan. Ayon sa mga pulis, nilabag daw nila ang anti-illegal gambling law na batas laban sa huweteng, video karera, sakla at iba pang uri ng sugal na may pusta o tayang pera. Sugal bang maitatawag ang pangkaraniwang bingo doon na wala namang tayang pera? Mukha ba kayo nagsusugal? Meron ba kayong taya? It's not illegal gambling, but it's a game. May pinakita pang mga card na may pangalan ng mga katunggali ni Lim sa darating na eleksyon. Mariing sinabi ni Chairman Brillantes na hindi ito labag sa election law. May 12 oras kinulong ang mga dinampot dahil di malaman ng mga pulis ang kasong isasampa sa kanila. Gayunpaman, sina Vice Mayor Isko Moreno at 5 konsehal ay agad pinalaya ng piskalya. I told them that I am recommending the release of all the respondents due to insufficiency of evidence. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa kanila. Dahil sa iskandalo, humarap si Mayor Lim sa media kasama ang mga pulis na may kinalaman sa raid. Ang isa sa kanila, si Chief Inspector Eduardo Morata, ay nagsabi pang siya'y sinaktan at binantaan ni Pangulong Erap nang sila'y magharap sa piskalya. Ang President Estrada po, nandito po. Sinusuntok po niya ako dito eh. Ganyan niya ako. Magsabi ka ng totoo ha. Hindi ka nagsabi ng totoo. Pagpupuko. Sabi niya sa akin, pagpupuko. 3 buwan na lang kayo. Agad na pinabulaanan ni Chief Inquest Prosecutor Elaine Yara Cerezo ang kwentong kutsero ni Morata. Walang ganung pangyayari. And I will not allow that to happen here. Marahil dahil sa bagabag ng konsyensya, mismong si Morata ang kumambyo sa kanyang kwento. Na lumalabas po sa balita na misinterpret po siguro nung ibang media na sinuntok po ako sa muka, sa tagiliran. Hindi po totoo yun. Hindi naman daw siya talagang sinaktan at binantaan ni Presidente Erap upang ituwid ang mali. Binalikan ni na Vice Mayor Isko at 5 pang konsehal ang 31 pulis na nanguna sa raid at kinasuhan ng grave misconduct, grave abuse of authority, unlawful arrest, grave coercion, robbery, perjury, arbitrary detention, mga kasong kanilang kahaharapin dahil sa pagsunod sa baluktot na utos ng naghahari-hariang si Mayor Lim. Bilang pagbangon puri, si Mayor Lim ay nag-alap Poncio Pilatong naghugas kamay. Wala daw siyang kinalaman sa nasabing raid. Meron ba ako inutos sa iyo na arestuin mo si Vice Mayor at yung 5 konsehal? Wala pong nagutos sa amin. Matigas pa itong naghamon na siya'y magbibitiw sa pwesto kung mapapatunayan na siya ang nag-utos ng raid. Hamonin ko kayo lahat. Hindi sa away. Pag napatunayan ninyo na nag-utos ako para arrestuin kayo, magre-resign ako. Magre-resign ako. Magre-resign ako. Enero 26, ang utos kay Chief of Staff Rick de Guzman, Attorney Ana Buwan at General Alex Gutierrez. Priority: disseminate info that
bingo is gambling and appropriate action should be taken. Pirmado, Alfredo S. Lim. Pebrero 1. Ang memorandum naman ni Chief of Staff Ricardo de Guzman kay Attorney Buwan at General Gutierrez. Enclosed is a barangay daily report on bingo with attached marginal note of the mayor to disseminate the information that bingo is gambling and that appropriate action shall be taken against it. Priority matter. Pirmado, Ricardo E. de Guzman, Chief of Staff. Ito ang magpapatunay na si Mayor Lim mismo ang nag-utos sa naganap na raid sa pabingo sa Blumentritt. Pirmado niya ang order. Tanungin natin ngayon si Mayor Lim. Magre-resign ka ba tulad ng iyong hamon? O patuloy mong isasadlak sa kumunoy ng karahasan ang Maynila? Mga karahasang marka na yata ng pangalan ni Mayor Lim? Karahasang pinatikim din sa isang halal na konsehal ng lungsod, sa kanyang kapatid at mga empleyado ng Dealco ng puwersahang sakupin ng mga pulis at iba pang kawani ng City Hall ang Vitas Slaughterhouse at puwersahang itinaboy ang lahat ng naroon. Itinaboy at kinaladkad palabas na parang mga baboy na nakatakdang katayin. Malupit, marahas at di makatao. At ang kanilang tanging pagkakasala ay di pagsuporta kay Lim at pagkasalungat sa mga kagustuhan nito. Ito ang Maynila, madilim, magulo, mapanganib. Hindi uunlad, hindi aangat. Mananatili sa dilim habang nariyan si Lim.